I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. But anyway, mga kababayan, mayroon akong i-upload dito, no? Tungkol dito sa sinasabing status ko. So bago nyo panoorin yung video ni dating Pangulong Digong, and of course yung sagot ni Pangulong Marcos Jr. kung bakit nagkaroon po ng status ko, na kung bakit hinaharas tayo ng mga Chinese Bizel. Pero itong mga sinasabi ni Digong, mga kababayan, na ginigit niya, na wala daw written, kundi verbal lang yung pag-uusap. So, alam mo, kahit verbal man yan o ano, as long as nakipag-usap ka sa China. Pero, mga kababayan, hindi ako naniwala, verbal lang, yung pag-uusap lang eh. Kasi, kung wala talaga silang kasunduan, bakit nangaharas ang China sa sa teritoryo natin, di ba? Kaya lagi kong sinasabi, hindi basta-basta mangharas ang China Bizel pag walang kasunduan yan. So, kung nakikita nyo dito, sabi, kortesin ng TV Patrol ito, umamin si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sumang-ayon siya sa China para sa status quo sa West Philippine Sea. Pero giniit na wala siyang isinukong teritoryo ng West Philippine Sea, ng Pilipinas. Kaya mga kababayan, sa tingin nyo kaya, wala siyang isinuko? Kung wala siyang isinuko, bakit nangaharas ang China Bizel? Diba? Kasi kung talagang wala kang isinuko sa China, bakit sila mangharas? Natural, hindi. Walang pangharas. Alam nyo, minsan ito si Digong, hindi talaga ako maniniwala sa mga pinagsasabi niya. Sa totoo lang, mga kababayan, as in. Kasi ang utak nito, lagi ko sinasabi, sa laula eh. No? Kasi ito lang lagi nyo tandaan, ang isang may-ari ng lupa, hindi po magre-react yan, no? Kung wala siyang karapatan. Natural, may karapatan siya eh. Kaya magre-react siya. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng pasukan ang kanyang teritoryo dahil wala kang karapatan doon. Pero dahil mayroon na kayong kasunduan, ibig sabihin, hindi mo na dapat kailangan papasukin pa. 'Di ba? Kung halimbawa nagbebenta ka ng lupa. Ngayon, mayroon kang tinanim doon ng isang nyog. Tapos bumunga. Tapos yung dating may-ari kumuha. Eh siyempre nagalit yung pinagbentahan mo ng lupa. Na bakit kailangan kumuha ka ng nyog na wala kang paalam. Eh 'di ba? Siyempre sabi ng nagbebenta, may karapatan pa rin ako kasi tanim ko yan. Kahit tanim mo yan, kasama na yan sa kasunduan. Parang ganun ang example ko ba? Gets nyo ba mga kababayan? Para kompleto detalyado, panoorin nyo po itong interview ni Digong at saka itong sagot ni Pangulong Marcos Jr. Pakinggan nyo. Kaya kung mayroong mang sisihin, sa akin lang kung mayroong mang sisihin dito sa pagkakaroon ng harassment dyan sa West Philippine Sea, walang iba kundi si Digong. Sorry to say, pero yun ang aking pananaw, nakikita. So yun guys, bago nyo panoorin, see you again on my next upload video. Bye bye bye, and babush, God bless Philippines. Eto na. Isang kasunduan ang paulit-ulit na isinasangkala ng China sa tuwing manghaharang at mambubuga ng water cannon ang China Coast Guard sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Giit ng China, paglabag sa isang pangako ang pagdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre, ang simbolo ng karapatan ng Pilipinas sa Ayungin at West Philippine Sea. Nauna nang ipinaliwanag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, isang verbal status quo agreement na tinawag niyang gentleman's agreement ang tinutukoy ng China. Tila naman ayaw itong tawaging gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte na nagsabing wala si Roque sa mga pakikipag-usap niya sa China. Pero inamin niya na sumang-ayon siya sa status quo. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word na walang galawan. No movement, no armed patrols there. And
I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Verbal. Walang written sa amin. As is where is nga. You cannot bring in materials to repair and improve. Wala yan. Sa kabila nito, iginiit ng dating Pangulo, hindi sikreto ang status quo agreement at wala rin siyang isinukong teritoryo ng Pilipinas. Let me be very clear on this. We have not conceded anything to China. Of course, we are being oppressed by China. There's no doubt about it. If China would decide to erect a naval base there in the island nearest us, can you stop it? Paliwanag pa ni Duterte sa unang pagbisita pa lang sa China, nagbabala na si Chinese President Xi Jinping at ito ang naging basihan ng pulisiya niya sa maritime dispute ng Pilipinas sa China. I said, Mr. President, we would insist that that China Sea, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. I will dig my oil there. I just want to let you know. Ito ang sagot ni Xi Jinping. I am afraid you cannot do that. Sabi niya, because it would be in trouble. Ang pagkaintindi ko pag sabi niya, there will be trouble if we insist on our own way there. China will go to war. Ayon naman kay Roque, totoong nalaman niya ang tungkol sa kasunduan bago pa naging spokesperson ng Pangulo. Hindi siya tratado na binding sa Estado. Binding lang yan doon sa mga nakipag-usap. Yan ay unang inisirepubliko ni Secretary Delfin Lorenzana nung ako'y congressman pa sa Committee on Appropriations ng Department of National Defense. Talagang dinatnan ko na yung kasunduan na yan nung ako po'y naging spokes. Ngayon, at least malinaw na, nagkaroon ng ganyang kasunduan, hindi siya nakasulat, pero ito nagresulta ng kapayapaan at mas mataas na kalakalan. Sa gitna naman ng issue sa kasunduan, muling nakakuha ng suporta ang Pilipinas sa kauna-unahang Leaders Trilateral Summit ng Amerika, Pilipinas at Japan sa Washington, D.C. sa issue ng agawan sa teritoryo. Pero hindi kumbinsido si dating Pangulong Duterte na sasaklolo ang Amerika sa Pilipinas kapag lumala pa ang sigalot sa China. Kaya ito sabi ko kay Marcos, stop complaining and expounding on it. I challenge them, na sila man na sa gobyerno ngayon, di-repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that. Gawain na nila ngayon gusto nilang gawin. Pagagawan mo kasi. I-patrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happens. Sagot naman ng China pagdating sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, papayag lang ang China sa pagpapadala ng pagkain habang hindi pa hinahatak ang BRP Sierra Madre. Pero kailangan itong ipaalam sa kanila para sa monitoring. Matapos kumpirmahin ng Embahada ng China sa Pilipinas ang sinasabing gentleman's agreement na umano'y pinasok ng Duterte administration sa China hinggil sa Ayungin Shoal, kabilang sa mga tanong ng Pangulo, Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung dapat namin gawin? Anong laman ng secret agreement na yan? Tawag nila sa gentleman's agreement. Tawag ko dyan secret agreement. Hindi namin alam. Walang dokumento. ang dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte ang unang nagbanggit tungkol sa gentleman's agreement. Pero nauna nang sinabi ni Duterte na wala silang gentleman's agreement at wala siyang anumang isinuko sa China.
Sabi pa ni Pangulong Marcos, hindi raw sinabihan ang kanyang administrasyon na mayroong kasunduan na dapat sundan at isikreto sa taong bayan. It was decided in the last administration that we will not record this. We will not announce it to the Filipino people. Therefore, it is a secret agreement. My question is, why was it a secret? Tinanong nga raw mismo ni Pangulong Marcos si ngayon National Security Advisor Eduardo Año na dati ring nasa gabinete ni Duterte. Pero sabi raw sa kanya ni Año, wala raw itong alam dahil hindi siya bahagi ng diskusyon. Sabi ni Pangulong Marcos, masamang desisyon daw na isikreto ang anumang kasunduan sa ibang bansa dahil nalalagay sa alanganin ng Pilipinas. Sabi, mali yung ginawa ninyo. Di ba? Ano yung tinatago mo? Bakit hindi nyo ba't di nyo sinabi? What are you hiding? Why was it secret? Any agreement with another sovereign state should really be known by the people. Because if that way, you are accountable. Kaya kung ano man daw foreign policy ang pinatutupad ni Pangulong Marcos ngayon, kaugnay sa South China Sea o West Philippine Sea, ay pagpapanatili lang daw ng kapayapaan at pagsusulong sa ating national interest. Sinagot din ni Pangulong Marcos ang tirada ng dating Pangulo sa mga joint patrol ng Pilipinas sa ibang bansa. You know, to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. And you know, again, the former president is a highly experienced lawyer. He should know that ad hominem attacks like that are really have no place in this kind of very important and very precarious, discussions. Sa kabila nito, handa raw itong upuan ni Marcos kasama si Duterte para pag-usapan. So yun, sa palagay nyo mga beswa, sino po ngayon ang may salarin kung bakit nangaharas ang China Bissell sa teritoryo natin? Siyempre, hindi naman sasabihin ni Digong yun na nagkaroon na talaga sila ng talagang secret agreement. Sasabihin niya pa ba yun? Siyempre hindi. Pero naisabi ng dating spokesperson niya na nagkaroon talaga ng secret agreement na yan. Kaya ang basihan po na lang natin is kung bakit nangaharas ang China Bissell. O diba? Hinaras ang mga Philippine Coast Guard. Bakit nga ba? So, ibig sabihin, may dahilan po yun. Ang dahilan yun, yung secret agreement. So, malinaw dito, si Pangulong Marcos Jr. na nagkaroon talaga ng secret agreement. Sinabi rin naman ni Digong di ba? Walang writing na nangyari, verbal. Pero ganun pa man, guys. Malaking bagay na sa China yun. Palagay ko, mayroon talaga. Si Pangulong Marcos Jr. nagsalita na nga alam mo naman si PBBM, malakas ang intel niyan. Dapat sana, bago bumaba si Digong, sinabi niya. Kaso lang hindi siyempre, nagugulat na lang lahat. Taong bayan nga, walang alam Nagugulat kung bakit nanghaharas ang China Bissell. Tapos si PBBM ang isinisisi. O, di ba? Na nilalagay niya daw sa alanganin ang mamayang Pilipino sa mga mangingisda. 'Di ba yung mga utak na ganung klaseng mga pamumuno ng mga dilis? Si PBBM ngayon ang may salarin pa. Oh, 'di ba? Kagagawa ni Digong 'yon. 'Di ba? Sabi ni dating Chief Justice na Carpio na isinuko ni Digong ang Ayungin Shoal sa China. Oh, tapos kinontra ni Digong 'yon. Nawala kuno. Well, anyway, basta ako guys, ang basihan ko kung ano yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. Tsaka yung pangharas ng China Bissell, yun talaga yun. Talaga may nagkakaroon talaga. Sa nakikita ko lang in my own thinking lamang. So, kayo, ano po ang kapalagayan nyo? Diba? Sino ngayon, sa tingin nyo, sino ngayon ang totoong nagmamahal sa soberenya ng bansa? Si PBBM. Alam ba ng mamayang Pilipino yung nangyari? Wala. Ultimo nga sekretary niya, hindi niya nga alam walang alam, 'di ba? So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye. And babus. God bless Philippines.